kaluoy sa inyong planeta. Alga, hini. Sama kaluoy sa inyong kalibutan o usa ka sa hinungdan niini higala. I'm sorry. I'm sorry. Karon nasabtan na nimo kung sa isang putan kung magpataka og labay sa atong basura. Kung nugawan ta, kung dili ta makamaong manglimpyo sa atong palibot. O Alga, delikado ang timtang karon sa Earth. Luoy kayo. Bahad ko kay tapulan kay ko. Dili ko kamao nga manlimpyo. Ug mapagtakalan kong labay sa akong basura. Maunay hinungdan kung unsa ka importante nga ipahimutan gid nato ang mga basura. Ibutang sa lugar nga angay nilang butangan. Nagmasol na ko. Guilty ko. Sa mga nangitabo karon sa inyong kalibutan ni Gala nga sikig bagyo, baha, lodok ug dagan ang nangamatay. Usa ka sa nakatampong anong nahitabo kini. I'm sorry. Gusto ko mutabang. Dili na ko magpatakag labay sa basura. Ilabay na nako sa saktong labayanan. Manglimpyo na ko. Di na ko magtinapulan. Dili na ko magugaw-gaw. Promise. Promise. Buhata o dili kay sa pulong lamang higala. Ako, Papa. Yan na sa susi building. Tabagin ninyo, please. Maluhay mo. Pa! 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 Ako, Papa. Huli ko. Ako, pakibawag sila si Mama. Si Papa. Mama Jesus, ay natapat niya ako, Papa. Natatugan siya sa mga basura. Maluhay ka, Papa Jesus. Paidumdum sa takay. Diyan ako sa amo. O siya nagta mo sa amo. Ngayon nag-asuma na mga mabay. Ma! Dina! Nagabasura ka na sunog. Napila nga mabay. Ma! Dina! Ma! Hain mo! Napil ka kasunog sila si Mamag si Dina. Ma! Hain mo! Dina! Ako kay mapasalitan. Unsa ko sa inungdan. Unsa ko sa nagkatampungan nga nasunog ang bay. Nasunog si Mama o si Dina. Unsa si Papa na natugan sa basura. Unsa sila si Algaw si Ini. Unsa ko sa katampo ni tanan. Ma! Dina! Pa! I'm sorry! I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Di ako sa kwarto. Nakikita. Nakatulog di ko. Okay. Kasakit. Katul. Hulmigas. Ay, namaak. Agay. Katul. Pero tayo pa. Uy, sunog sa gawas. Uy, sunog sa sud sa bay. Larang bay. Tibok pa nga mong bay. Sa ato pa. Damgura dito. Damgura to nasunog nga mong bay. Pero si Papa, nagdatugan si Papa sa landfill.
Si Papa. Oh, pagkitaon ako sa Mama. Ma? Dina? Ma? Ma? Oh, Di na- Nagbantay ka na niya eh. Pa? 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 Oh, no, suma. Ano naghilak man ka? Ha, ano ka? Happy lang ko nga na ka. Thank you, Papa Jesus. Thank you. Oh, suma mo ni mo ha? Si Mama. Si Dinahain. Turay, nanilig. Oh, Ma! Dina! Ma! Ma, bataan na unsa Sina? man tabo nimo nga kalit man lang kang nanggakos. Hoy. Ngano ka dyan? Oh, Uy, tay sa uy Oh, kay sumali mo ta. nanilhig ko dire. Naunsa pa ni siya, ha? Ma! sa... Uy. Ano ka dyan? Are you crying, Kuya Joy? Love you, Ma. Dina, I love you. Oh, lagi, oh, I love you, lagi. Pa. I love you too, anak. I love you. I love you too, Kuya Joy. Why are you crying? Pinakuha na mo. I'm sorry. I'm sorry, Ma. Pa. Sorry ninyo for everything. Promise, di na ako makugaw-gaw. Di na ako magtinapulan. Di na ako patakaglabay sa kubasura. Pirmi na ako malimpyo. Ma, Pa, promise. Wow, very good, Kuya Joy. Og ako sultihan ako mga friends nga ilabay gyud og tarong sa basurahan ang mga basura. Dili pwede ilabay bisan asa lang. Aron dili makaalis sa kanal ug sapa. Aron dili magbagdako. Ug kinahanglan manglimpyo jud. Aron nga way kagaw nga mutapot sa tulawas. Aron di ta masakit. Akong badlungon. Ug na ako'y makitaan nga magpatakalag-labay sa basura. Wow! Uy, Di man ka makatun anak. nagkatuog lang kang taas-taas. Ingon anak ang kapagmata ni mo. Milagro. But it's a good miracle. Gikan karon. Ako na imang limbyo, Ma. Pa. Ako na imang nilhig. Ako na imang labay sa basura. Magluto na lang ka. Is that okay, Ma? Oh, okay kayo. I will help you, Kuya Joy. Okay kayo. And ayan guys, hanggang ninyo no, ang mga asoy ni Kuya Gulyat. The finale. pa lamang niya sa loob ng bahay sa So nagdi tayo nakatulong nga mga pagtulungan ni guys no, sa kinabuhi. Ang paglabay sa basura sa saktong butanganan para dili ni siya no hinungdan sa pagbaha tungod kay na mabaraman. ang amoy ay nanggagaling sa mga katawan na nasa basement. Hindi yun ang una o huling beses Pagitan na guys nagbigay nga ng crime pahiwatig stories si from Pazuzu Tagalog's ay nangyayari crime sa stories. loob ng basement ng bahay. Ayon naman sa pahayag ng isa pang kaibigan ni Pazuzu na si Crazy Dave Adams, ang bahay nito ay amoy patay. Sinabi niya na mahilig siyang tumambay sa bahay nito at doon ay iba't ibang bagay ang kanilang ginagawa. Mula sa paggamit Guys, fall ng episode ibabaw taon na niya no ulam, sa mga asoy ug bagong pag-inom ng biyani. napakaraming mga alak, After ni guys Sinusugatan matubong pa din kuno nila kay ang magpalit ko og kanilang barbecue honon. pati ang pag-inom ng dugo ng ibon na kanilang napapatay. So ito na tanawon guys, kay interesting ay na siya nga story no from YouTube. Kahit basagin mo ang TV o hampasin ang isang tao sa ulo ng bote ng beer o ihagis ang kutsilyo sa dingding, ay pinapayagan lahat ni Pazuzu. Ayon sa... Sobrang sakit? Flanax na! Flanax deals with the real cause of pain with care. Panatag tabi! Sobrang sakit? Panatag sa Flanax! From Taisho.
Ayon sa kanya ay meron itong mga panuntunan kapag ikaw ay pumasok sa loob ng kanyang bahay. Sa harapan ng pintuan nito ay nakalagay na hindi pwedeng pumasok ang mga gang Naklaro ba members, guys? ang mga taong may parehong kasuotan at taong may mga badge at tinatawag ang kanilang mga sarili bilang mga Diyos sa lupa. Para kay Pazuzu, walang karapatan na pumasok ang taong may mga ranggo sa lipunan sa kanyang bahay upang mang-alipusta kanino man. Dahil naniniwala siya na kinuha lamang ng mga Amerikano ang Amerika sa mga taong katutubo. Si Cynthia ay walang pakialam sa kanilang mga ginagawa kahit ang mga ito ay nagda-drugs, umiinom, nakikipagtalik, at dumudumi kahit saan nila gusto. Ito ay malimit na maglagay sa kanyang sariling kwarto na hindi mo aakalain dahil sa estado at kondisyon ng kanilang pamumuhay. Sa bawat pagkakataon na ang pintuan ng kanilang bahay ay bumubukas, isang nakakasukang amoy ang nanggagaling mula doon. Pero ang mga tao na madalas sa bahay ni Pazuzu ay tila hindi na napapansin ang mga amoy dahil sa langung-lango na ang mga ito sa droga at alak. Hindi lamang inaaliw ni Pazuzu ang kanyang mga bisita sa pamamagitan ng pag-aanay ng mga kuneho at mga ibon. Ngunit siya rin ay sinusugatan ng kanyang sarili at kadalasan ang kanyang mga tagasunod ay sinusundan din anuman ang kanyang gawin. Kaya hindi lamang dumi at ihi ng tao ang nasa loob ng bahay, pero pinaghalong mga dugo ng tao at mga hayop. Bukod doon ay nagkalat din ang napakaraming mga bote, karayong at basura. Ang mga pader ng buong bahay ay puno ng mga posters, larawan at mga simbolo ni Satanas. Pero kahit ganito na ang kondisyon sa loob ng kanilang bahay, si Pazuzu, ang kanyang ina at ang kanilang 5 aso ay patuloy na nanirahan doon. Ayon sa dati nitong kaibigan ni si Crazy Dave, madalas siyang makakita ng iba't ibang mga bagay sa loob ng dishwasher. Pero nang tanungin niya si Pazuzu tungkol sa tila mga armas na ito, ay ikinuwento niya na pumapatay siya ng mga pulubi na nakikita niya sa lansangan. Ayon dito ay binabaril at sinasaksak niya ang mga tao hanggang sa mamatay ang mga ito at minsan ay itinago niya ang isang tao sa kanilang basement. Pero kahit inulit na ito ni Pazuzu ng 1 o 2 beses, ay walang sumeryoso sa kanya. Ang babae na si Bianca Heath na nanirahan kasama si Pazuzu sa loob ng 1 buwan, ay sinabi na lagi nitong binabanggit na siya ay pumatay ng mga tao at pagkatapos ay kinain niya ang mga ito. Nabanggit din ito na nakapatay na siya ng 2 babae na nagtatrabaho sa bar at pagkatapos ay kinain niya ang mga laman loob nito sabay sunog at inilibing niya ang mga ito sa likod bahay nila. Ngunit tulad ng iba, inakala din ni Bianca na nagsisinungaling si Pazuzu para lamang makakuha ng atensyon. Bukod kay Bianca, isang babae din ang lumutang at nagbigay ng nakakagulat na impormasyon tungkol kay Pazuzu. Si Sylvia Labelle ay isang anak ng preacher at aktibo sa kanyang simbahan. Nakilala niya si Pazuzu noong 2009 pero wala siyang direktang kaugnayan dito. Pero sa kung anumang dahilan ay nainganyo siyang pumasok sa bahay nito. Doon ay pinilit siya ni Pazuzu na manood ng isang malaswang video na ginawa nito sa kanyang bahay. Sa video ay natatandaan niya na si Pazuzu ay nakikipagtalik at ito ay may suot ng isang bandana. Ngunit ang hindi alam ni Sylvia ay ang bandana na ito ay pag-aari ng isang lalaking naiulat na nawawala. Bago siya umalis ng bahay, ay sinabihan siya ni Pazuzu na siya ay isang gatekeeper ng impyerno. Kahit ganito ang mga kilos ni Pazuzu, siya ay walang seryosong mga criminal records, bukod sa pailang-ilang pang-aresto sa kanya. Ilan sa mga ito ay ang pagnanakaw niya noong 2008, pero siya ay nabigyan lamang ng probation. Noong 2010, siya ay naaresto ulit dahil sinakal niya ang kanyang ina at sinampal niya naman ang kanyang nobya na si Amber. Pero hindi siya nakulong dahil hindi nagsampa ng kaso si Cynthia. Sa parehong taon, June 7, 2010, doon siya nagkaroon ng seryosong kaso dahil ang mga kapulisan ay natagpuan ang bangkay ng 30 taong gulang na si Joseph Chandler malapit sa Yadkin River. Sa inisyal na investigasyon, ito ay lumalabas na binaril. Agad dinakip si Pazuzu dahil ito ay madalas na tumambay sa Yadkin River at doon niya madalas gawin ang kanyang mga ritual kung saan ay pinapahirapan niya at pinapatay ang mga hayop.
Pero pagkatapos ng masusing investigasyon, hindi nakatulad ng murder si Pazuzu pero siya ay pinatawan ng kasong accessory to the crime dahil pinatuloy niya sa kanyang bahay ang totoong suspect na si Nicholas Rizzi. Ngunit katulad ng iba niyang mga hindi gaanong seryosong mga krimen, siya ay binigyan lamang ng probation at nakalaya din ito. Sa parehong araw na inaresto si Pazuzu, sumailalim siya sa isang psychiatric evaluation sa Dorothea Dix Hospital sa Raleigh, North Carolina. Bago siya pinalaya, isinailalim siya sa alcohol detoxification at binigyan din siya ng gamot para sa high cholesterol at mga antibiotics para sa sugat at mga paso sa kanyang braso. Ang diagnosis ng psychiatrist sa ospital ay meron siyang agoraphobia at schizophrenia. At sa pangalawang pagkakataon, ang anxiety o pagkabalisa nito ay dulot ng lagi itong nasa loob ng kanyang bahay na parang isang bilanggo. Nakalagay din sa diagnosis ng doktor na posible din na ito ay merong personality disorder. Pagkatapos ng mga test, inirekomenda ng eksperto na bago siya pakawalan, ay kailangan niyang dumaan at tapusin ang mental health treatment at treatment para sa addiction niya sa alak. Pero pagkatapos siyang makawala ay hindi nagtagal, bumalik agad ito sa dati niyang gawin. Nang makalaya si Pazuzu, ang mga kapulisan ay nakatanggap ng tip na ito ay laging nagsasagawa ng satanic rituals kung saan nagsasakripisyo ito ng mga hayop. Kaya ang mga kapulisan ay binantayan ang bawat galaw nito. Nang parehong taon na siya ay nakalaya, pinayagan ang mga kapulisan ng judge na halugay ng isa pang lalaki na nagngangalang Tommy Welch ay maaaring ding inilibing sa parehong lugar. Inugod ng mga ito ang bahay ni Pazuzu noong February 23, 2010. Pero ang problema ay wala silang tamang kagamitan para hukayin. Pero dahil sa halo-halong mga amoy na ang nasa loob ng bahay, hindi naging epektibo ang mga aso at umalis ang mga kapulisan na walang nakita o anumang dala ng mga ebidensya. At pagkatapos ng ilang mga taon na pagtitiis sa ugali ng kanyang anak, nagpunta si Cynthia sa presinto noong November 8, 2011 at sinabi nito na nasaksihan niya ang kanyang bahay ilang taon na ang nakakaraan. Ayon sa kanya ay nakarinig siya ng putok ng baril at nang lumabas siya sa kwarto ay nakita niya si Amber na may hawak ng isang rifle. At ito ay nakatayo sa tabi ng isang hindi na gumagalaw na si Matt Flowers ay pumunta sa police station at kinumbinsi niya ang mga kapulisan na kailangan nilang tingnan ang likod niya ng mga tao. Ang 35 taong gulang na si Pazuzu Alcaraz at ang kanyang nobya na si Amber Birch ay agad inaresto at kinasuhan ng mga ito ng murder at accessory to the crime. Di nagtagal pagkatapos ng pag-aresto sa dalawa, ang pangalawang nobya ni Pazuzu na si Crystal Matlock ay kinasuhan din dahil ito ay may kaugnayan sa pagkamatay ng isang tao na natagpuan sa likod bahay. Noong October 13, ang dalawang bangkay na nakita ay kinilalang kina Joshua Frederick Webster at Tommy Dean Welch, na parehong naiulat na nawawala noong 2009. Naniniwala ang mga otoridad na pinatay si Joshua noong summer ng 2009, habang si Tommy naman ay pinatay noong October. Ayon sa pagsusuri sa mga buto ng mga ito, ay napatunayan na ang mga ito ay namatay dahil sa tama ng bala. Si Joshua ay binaril. Tanawan ninyo guys, kita ninyo nino nga kaso sa Tagalog Crime Stories. Sa kanyang ulo at 4 sa kanyang katawan. Si Tommy naman ay binaril ng isang